Dapat bang bumoto ang senador kung hindi siya sumipot? Ano po sabi ng Pangulo? Dapat bang bumoto ang isang senador kung hindi siya sumipot? Ibig sabihin, dito sa sinasabi ng Pangulo, mga kababayan, kapag wala ang isang senador sa Senado sa panahon na sila po ay magpapasya na, boboto na para po sa acquittal o kaya conviction ni BP Sara, pag wala ka dyan, hindi ka kasali. Hindi ka kasali. Yan ang sinasabi niya rito, mga kababayan. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kababayan. Ako po si Jazz Vlog. Pag-usapan nga natin itong sinasabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, tungkol dito sa parang binabawasan, mga kababayan. Binabawasan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang bilang o threshold ng boboto ng mga senador sa impeachment, mga kababayan. Paano mo naman nasabihan ka, Jazz? Mamaya makikita nyo, mga kababayan. Alam naman natin, itong mga nakakaraang araw, mga kababayan, ay naipakulong ang mga miyembro ng minority na mga senador at yan ay pinangunahan hindi pala pinangunahan. Inuna si Senator Jinggoy Estrada, mga kababayan. At pagkatapos ni Senator Jinggoy Estrada ay isinunod si Senator Rodante Marcoleta. Pagkatapos ni Senator Rodante Marcoleta, mga kababayan, ay iniimbestigahan din at gusto ring imbestigahan ng NBI itong si Senator Alan Peter Cayetano dahil sa di umano'y ghost project sa flood control dyan sa Taguig, mga kababayan. Magpapatuloy daw po ang Blue Ribbon at investigasyon dyan, pero Taguig lang ang iimbestigahan, mga kababayan. Taguig. Okay? At ito namang si Boying Rimulya, mga kababayan, ay nasilip din ang tungkol dito kay Senator Loren Legarda at mayroon pang ganansya kasama anak, mga kababayan. Nakakasuhan ng graft at plunder din, mga kababayan. At bukod pa dyan, mga kababayan, ay gusto rin kasuhan si Senator Robin Padilla ng obstruction of justice, mga kababayan. So lahat na po, mga kababayan, hindi naman pala lahat, kundi marami po sa mga minority senators ang pag nagkataon ay hindi sila makakaboto sa impeachment trial kapag dumating na yung panahon na sila ay boboto na, mga kababayan. Kaya titignan natin ang tungkol sa bagay na ito, mga kababayan. Pero bakit natin nasabi kanina? Bakit mo sinabi kanina, Jazz, na binabawasan na ng Pangulo ang mga boboto sa impeachment? Kung gusto i-convict ay ang boboto ay ganito ang bilang, at kapag gusto naman nila na ma-acquit ay ganito ang bilang ng boboto. Mga kababayan, tandaan natin, ang bilang po ng senador ay 24. Para ma-convict ang impeachable official katulad ni BP Sara ay 2/3 ang boboto. At ang bilang niyan, yung 2/3, mga kababayan, ay 16. Okay? Ilan na po yung nakakulong? 2 na, mga kababayan. At balak pa yatang isunod itong 3. Pagkatapos si Senator Bato naman ay nagtatago dahil sa
arrest warrant na pinalabas ng ICC. Alam niyo na ba ang ibig sabihin ng ICC, mga kababayan? Itanong niyo si Manang Amy Marcos, alam niya kung ano ang ibig sabihin ng ICC na yan ay na diyan ay galit na galit si Auntie Claire, mga kababayan, ha? Oo. Ano ba yung sinasabi mo, Kadyas, na gusto nang baguhin ng Pangulo ang bilang ng mga senador na boboto? Meron ba siyang sinabi tungkol dyan? Ito, panoorin natin. Dapat bang bumoto ang senador kung hindi siya sumipot? Ano po sabi ng Pangulo? Dapat bang bumoto ang isang senador kung hindi siya sumipot? Ibig sabihin, dito sa sinasabi ng Pangulo, mga kababayan, kapag wala ang isang senador sa Senado sa panahon na sila po ay magpapasya na, boboto na para po sa acquittal o kaya conviction ni BP Sara, pag wala ka dyan, hindi ka kasali. Hindi ka kasali. Yan ang sinasabi niya rito, mga kababayan. Ibig sabihin, mga kababayan, kaya pala kung makikita natin, ito, sarili kong konklusyon. Sarili kong opinion po ito. Kaya pala, mga kababayan, inuunti-unti nang ipakulong itong mga nasa minority. Kasi dito pa lang sa sinasabi ng ating Pangulo, mga kababayan, dapat ka bang bumoto kung wala ka sa Senado? Ayan ang dahilan, mga kababayan. Tuloy pa natin. Ulitin natin para mas malinaw. Ulitin natin, mas malinaw yan eh. Dapat bang bumoto ang senador kung hindi siya sumipot? Sa aking palagay, hindi dapat. Sa aking palagay, hindi dapat. So nagbigay na po ng pasya ang ating Pangulo, mga kababayan. Kapag kasi nagsalita ang Pangulo at sinabi niyang ganyan, yan ang panghahawakan ng ibang mga senador at iba pang mga nasa ahensya, kahit saan po yung ahensya, pati mga congressman na kaalyado nila, lahat ng kaalyado nila, lahat ng ahensya na nasa ilalim niya, mga kababayan, yang salita na yan, makapangyarihan yan, mga kababayan. Makapangyarihan yan. Bakit natin sinasabing makapangyarihan? Yung sinabi niyang yan, hindi dapat bumoto ang senador pagka hindi sumipot. Sa palagay ko, Anya, hindi tama, hindi dapat, mga kababayan. Sinagot na niya mismo yung kanyang katanungan. Ano ba yung tanong ng Pangulo? Ang tanong niya, dapat bang bumoto ang isang senador kung hindi sumipot? Sinagot niya. Sa palagay ko, sabi niya, hindi dapat. Ibig sabihin, hindi pwede, mga kababayan. Pasya yan, mga kababayan. Pag sinabi ng Pangulo yan, yan ang dapat na masunod. Pag sinabi ng hari, hindi mo pwedeng baliin yan, mga kababayan. Yan ngayon ang panghahawakan nitong mga kaalyado nila, mga congressman, senador at lahat, para nang sa ganun lalong gipitin itong mga nasa minority senador para sila ay hindi makaboto kapag wala sila sa Senado. Iyan ang ibig sabihin yan, mga kababayan. Kaya si Senator Bato, sigurado na yan, hindi na makakaboto yan. Paano si Senator Jinggoy at Senator Marcoleta nakakulong, wala sa Senado? Sigurado din yan na hindi makakaboto. Pagkatapos ipapakulong pa nila si Senator Loren Ligarda, Senator Alan Peter Cayetano dahil sa pinaiimbestigan na gustong imbestigan ng NBI dahil dyan sa flood control sa Taguig lang, sa Taguig. Mga kababayan, meron daw ghost project. Di ilan na lang po matitira, mga kababayan. Baka sa susunod, mga kababayan, kaya nga yung sinasabi ni Manang Amy na talagang uubusin sila, nangyayari na po eh. Nangyayari na po, mga kababayan. Tuloy pa natin. Kung talagang importante siya makaboto, dumating ka sa Senado. Kung talagang importante sa iyo ang makaboto, sabi niya, dumating ka sa Senado. Kaya yung ginawa ni Senator Marcoleta
at ni Senator Jingo Estrada na gumawa po sila ng manifestation letter na i-consider na dapat sila ay makapag-participate sa isinasagawang impeachment. Isang magandang hakbang ito, mga kababayan. Pero sa palagay nyo, pagbibigyan kaya yan? Kasi idadaan po sa plenaryo yan, pagbobotohan yan, mga kababayan. Mas marami po sila sa kasalukuyan ang majority. Hindi naman po mananalo yung mga nasa minority. Matatalo sila sa botohan. At ang ending niyan, mga kababayan, hindi papayagan na sila ay makapag-participate sa impeachment trial na ginagawa, mga kababayan. Ganun po kamakapangyarihan itong sinasabing ito ni President Bongbong Marcos, mga kababayan. Hindi nyo ba napapansin yun, mga kababayan? Sa mga susunod, baka hindi lang yung nabanggit natin kanina, ang kakasuhan nila, baka mayroon pa. Kasi maghahanap po sila Maghahanap po sila ng maaaring ibutas dito sa mga minority senator para nang sa ganun maubos sila, makakasuhan silang lahat at makulong silang lahat para hindi sila makapag-participate pagdating ng botohan. Talagang gagawin nila lahat ng paraan para nang sa ganun pigilan o kaya hindi makatakbo si VP Sara sa 2028 eleksyon, mga kababayan. Yun ang gusto nilang mangyari. At hindi lang yan, ayaw nila na sa kahit na anumang posisyon sa gobyerno, ayaw nila na panghawakin ng anumang tungkulin. Kasi pag na-impeach ka, mga kababayan, hindi ka na pwedeng manghawak o kaya tumanggap o kaya magkaroon ng kahit na ano pang tungkulin sa gobyerno, kahit tanod, hindi pwede. Si gobyerno yun mga kababayan. Ganun po ang ibig sabihin nitong sinasabing ito ni Pangulong Bongbong Marcos. At para lalo nyong maintindihan, ulitin pa natin. Dapat bang bumoto ang senador kung hindi siya sumipot? Sa aking palagay, hindi dapat. Kung talagang importante siya makaboto, dumating ka sa Senado. Ayun kung talagang importante sa iyo ang makaboto, dumating ka sa Senado, mga kababayan. Si Senator Bato, makakapunta ba? Hindi, sigurado yan. Kasi pag pumunta si Senator Bato, huhulihin nila, dadalhin nila sa dahig. Si Senator Jinggoy at Senator Marcoleta, milagro na lang yan, mga kababayan, pag pinayagan yan na makapag-participate sa impeachment trial, mga kababayan. Napakalaking milagro na yan. Kaya hindi sila makakapunta, hindi sila makakarating sa Senado. Ano mangyayari ngayon? Di hindi kasama yung kanilang boto. Sa kabila ng sinasabi ng ilang mga senador na dapat i-consider yung kanilang boto, pero dito sa sinasabing ito ng Pangulo, yan kasi ang panghahawakan nila Yan na naman ang kanilang magiging sandalan para nang sa ganun ay maipatupad nila ang kanilang panukala, plano na ito nga, ma-impeach talaga ang pangalawang Pangulo ng ating bansa, mga kababayan. Yun yan. Wala na pong iba, mga kababayan. Ito'y pananaw ko lang kasi pinag-aaralan din natin, mga kababayan, ang mga nangyayari at mga pangyayari, itong mga nakakaraan, mga kababayan. Pero tinan ninyo, nakapagtataka, mga kababayan. Ano yung nakapagtataka ka, Jas? Nakapagtataka na sa kabila ng mga ginagawa ng mga kumakalaban, kumakaaway kay BP Sara, hindi dahil sa hindi natin ipinagtatanggol dito ang BP Sara, managot kung dapat managot, kung talagang meron siyang kinurakot o kaya ang sabi nga nila ay nilustay, ninakaw na pera ng kaban ng bayan, dapat talaga siyang managot. Kahit sino pa. Wala tayong pinapanigan dito. Pero ang nakikita naman po kasi natin ang nangyayari ngayon. Sa kabila ng lahat ng yan, mga kababayan, nakita nyo yung rating ng pangalawang Pangulo kontra sa Pangulo, mga kababayan. Ang layo ng diferensya. Kung sino pa yung sinasabi nilang
lustay daw, walang ginagawa daw, kung saan-saan nagpupunta, lagi lang daw sa abroad, kung ano-ano yung paninira na ibinabato sa kanya. Siya ang mataas ang rating, mga kababayan. Yung pagtitiwala ng mga tao habang tumatagal, tumataas naman. Nakapagtataka na ganito ang nangyayari sa kabila ng sinasabi ng mga kumakalaban sa kanya, lalong-lalo na dyan sa House of Representatives. At ang mga ibang senador, halatang halata po, mga kababayan, ha? Halatang halata na gusto na talaga nilang matanggal si VP Sara. Meron nga po dyan sa Senado na nag-aabang na matanggal si VP Sara at siya na ang papalit bilang Vice President, mga kababayan. Ang kapal ng mukha. Mga kababayan. Mga kababayan, ipinapakita lang na kung ganito man ang nangyayari at nakikita natin na nangyayari, mga kababayan, yung pagtitiwala ng tao sa isang tao, hindi mo yun pwedeng doktorin, hindi mo pwedeng idaan sa drama, hindi mo pwedeng tawag dito, pugtuan lang o kaya hula-hulaan lang. Yan talaga ang lumalabas. Numbers, sabi nga nila, don't lie. Hindi pwedeng, hindi maaaring magsinungaling ang numero, mga kababayan. Pero sa kabilang dako, tinan nyo naman, ang rating ng ating Pangulo. Di ba? Nakikita natin ang sipag-sibag. Ang grabe ang bahasa Ilocos Norte, pero pumunta sa Davao, mga kababayan. Hindi ba't kasipagan yan? Hindi ba't nagpapakita yan ng pagmamalasakit sa mga Pilipino? Mga kababayan, pagmamalasakit ba yun? Mga kababayan, grabe ang nangyaring pagbaha sa Ilocos Norte itong mga nakakaraan. Pero saan po siya nagpunta para ipakita ang kanyang pagmamahal sa ating mga kababayan? Sa Davao, mga kababayan. Nakita ninyo kung gaano kasipag ang ating Pangulo? Mga kababayan, lagi siyang may pinupuntahan. Pero tingnan nyo yung rating. Bakit ganon? Na nagkakalayo sila at malayo ang agwat, mga kababayan. Dahil nga, yung ating mga kababayan, hindi naman po yan robot. May pakiramdam yan. Nagsasawa na po ang mga yan. Ang totoo, gusto nilang kung 2028, ang sabi nga nung iba, sana 2028 na ngayon, nang magkaalaman na. Gusto na nga nilang kung maaari hatakin ang taon, araw, buwan para makarating na sa 2028 at magkaroon na ng botohan. Nang sa ganun ay maipakita nila ang galit nila, mga kababayan, at idadaan po nila sa botohan. Ganun din po ang nararamdaman namin. Mabuti na lang, mga kababayan, dahil sa, alam nyo, nangyari ang lahat ng mga ito, para makilala natin kung sino-sino yung mga politiko na yan. Kasi nagtatago sila sa magandang imahe, barong, nagtatago sila sa pananalita, matatamis na mga panunuyo sa mga butanting mga Pilipino, pero sa loob-loob pala nila, mga kababayan, iba ang kanilang mga nasa loobin, mga kababayan. Kailangan pagbubutihin ko. Magkukunwari ako, pero pagdating ng araw, pag nanalo na ako, babawiin ko ang lahat ng mga ito. Mga ganon ang style niyan, mga kababayan. Ngayon, nalantad na, mga kababayan. Sila po ay nahayag na. Nakilala sila ng ating mga kababayan, ng taong bayan, kung sino-sino sila. Kaya sa darating na halalan, mga kababayan, sa 2028, huwag niyo po akong kalilimutan. Ako po si Just Vlog. Huwag niyo po akong iboboto sapagkat hindi po ako tatakbo. Ako po ay nandito lamang para magbigay po sa inyo ng mga latest na impormasyon, mga balitang nagbabaga, umiinit na nakakapaso pa. Katulad nitong napanood nyo ngayon, ang ating Pangulo ay nagbibigay na ng hudyat ng mga senador na hindi po a-attend
o wala sa Senado ay hindi maaaring bumoto sa impeachment, mga kababayan. Yan po ang aming maibabahagi ngayong araw na ito. Muli po bumabati ang inyong lingkod, Just Vlog, ng isang magandang araw.